teenager, lalo pa kung ang tubo wala sa timing at wala sa lugar. Tigyawat! Halos lahat tayo nagdaan dito. Kinutkot mo rin ba ang iyong mga tigyawat? Ang 17 anyos na si Patricia, nung tinubuan nito sa magkabila niyang pisngi, ingat na ingat daw siyang tirisin ang mga ito sa takot na magkapeklat. Pero, wa-epek! Habang tumatagal po, lumalaki po siya. Hindi pa po ganun kalaki. Kasing laki pa lang po siguro ng 25 cents. Nagpa-doktor po kami. Nagbigay lang po ng antibiotic tsaka yung pangmumugo po sa bibig ko. Kaya pinahiran daw niya ito ng toner at cleanser. Pero imbes na mawala, lalo raw itong lumala. Matapos ang 2 linggo, ito na ang itsura ng 2 tigyawat niya. Ngayon, lumaki, umumbok at nagnaknak pa. Una po, magaspang lang po siya nung hinahawakan ko. Tapos para po nagkulay pa sapo. Hanggang sa kinabukasan po parang nagkakaroon na rin po siya ng maliliit po na parang gas-gas lang na nana. Bumubukan na nga po siya. Lumalaki po. Sobrang kati po. May tumutulo po. Ramdam ko pong may nakaumbok ganun. Ramdam ko lang po yung parang namamaga po yung mukha ko. Pati po yun dito sa ilalim ng mata ko. Sa kagustuhang itago ang kanyang lumaking mga pimple nung siya'y graduate nito lang Marso. Minake-upan niya ito. Naglagay po ako ng pimple patch 2 days. Mas lumaki din po. Bumaba na po yung self-esteem ko. Wala na po akong confidence lumabas-labas. Kasi iniisip ko po, nakakahiya po yung ganto. Dati po akong walang ganto. Tapos ngayon, pag makikita po nila, magugulat po sila kung ano yun. Para maibsan ang kate, hinihilamusan niya ito ng maligamgam na tubig at saka dinadampian ng bulak na isinausaw sa pinagpakuluan ng dahon ng atis. Nihilamos lang po ako, tubig lang po. Tapos di po ako nagsasabon. After ko pong maghilamos, nahayaan ko lang po siyang matuyo. Napakahirap, lalo nung single parents ako. Hindi ko na kaya, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Nagsabing magpunta ka sa politiko, may tulong. Pero di ko pa rin nagawa dahil gusto ko ako ang makatulong sa anak ko. Dahil sa kanyang kondisyon, madalas tuloy siyang nagkukulong lang sa bahay. Kung lalabas man, may suot pang face mask. Ayaw na rin daw niyang tumingin sa salamin. Tinitignan ko po minsan pero hindi ko po talaga kayang tagalan. Kahit nga po yung sa phone, yung may minsan po 'di ba pag nagpo-phone, inilalayo ko po yung phone ko para hindi ko po makita yung reflection. Kumonsulta na raw sila sa doktor, pero wala naman daw nangyari. Kaya sa albularyo na lang sila lumapit. Nung nagpa-albularyo po kami, ang sabi po doon, may naano nga daw po ako na duwende tapos nakainggitan daw po. May pinapahid po sa akin na langis. Tapos nung pinahid po yung langis, mas lumaki po. Siyempre, sa gusto kong gumaling yung anak ko, binili ko siya kahit mahal. Dahil naawa na ako sa anak ko. Yung sugat niya sa mukha. Laban pa din po kasi alam ko pong hindi naman po ako papabayaan ni Lord na ganito lang po. Alam ko pong may solusyon din pong makakaano dito. Ayon sa albularyo, si Patricia kinulam. At ang may kagagawan daw nito, isa ring babae na may galit sa kanya. Hindi po siya gumanti ng salita. Sa isip niya lang daw po sinabi daw po na papangit din daw po ako, dadating din daw po yung araw. Tapos ganito po yung ginawa. Sa payo ng albularyo, nagpadasal pa sila. Pero sa kalagitnaan daw ng panalangin, ang pinsan niyang si Mika may napansin daw na lumabas sa likod ni Patricia. Isang galit na itim na babae. Babae na itim! Malaki pong babae na mahaba buhok po na sobrang itim po. Matakot po ako kasi po bigla na lang po siyang lumabas dun tapos galit na galit po siya sa pinsan. Eto pa, ang itim na babae, lalo pa raw naging agresibo. Katunayan, nung bumalik daw sila sa albularyo, Nung paglabas po namin dito sa bahay, kasama na po namin siya tapos nakakapit po siya sa balikat ko po. Nung nasa tricycle po kami, nahawakan niya po yung leeg ko. Para pong pinipigilan po yung sasakyan namin na pumunta po doon. Grabe po, ang sakit po sa ganito. Kasi hindi po ako makapagsalita. ang
lang daw ng problema ni Patricia ang kanyang 3 buwan ng karelasyon. Natanggap ang kanyang kondisyon. Sa chat-chat, kasi po magkaklase din po. Maintindi po. Kalog din po. Sinasabi po, hindi naman daw po pangit. Ayos lang. Gagaling din daw po. Mawawala din. Siya din po yung tumutulong, yung naghahanap po ng albularyo. Pero ayon sa albularyo, ang diumano pangungulam mahihinto lang kung hihiwalayan ni Patricia ang kanyang kasintahan. Ang inakala ni Patricia na simpleng tigyawat lang, lumaki, umumbok at nagnaknak pa. Ayon sa albularyo, kinulam si Patricia ng isang babaeng matindi ang galit sa kanya. Titigil lang ang pangungulam kapag nakipaghiwalay si Patricia sa kanyang karelasyon. Ang karelasyon ni Patricia pumayag magpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkatao. Tawagin na lang daw siya sa alias na Daniel. Magkaklase raw sila ni Patricia hanggang nakapagpalagayan ng loob. Siyempre po, hindi po ako nandiri sa kalagayan niya. Pinuntahan ko po siya kasi po wala po siya nagbabantay. Then busy po yung mama niya sa pag-aalaga po ng mga kapatid niya. Nagkusang loob na lang din po ako na magbantay. May kutob din daw si Daniel sa babaeng sinasabing may malaking galit kay Patricia. Hoy! Balik dito! Umayos ka! Ang nakaalitan daw nila sa kalsada nito lang Marso habang sakay sila ng tricycle. Sa tricycle po kami ng that time. Parang nagkatabi lang yun. Sabi lang sa amin, magpapakamatay ba kayo? Hindi naman po ako sanay makipag-away. Nalait lang po namin dahil din po sa sinabi din po sa amin. Yun lang po yung naalala namin na nakaaway lang po namin nun. Pero susundin ba ni Patricia ang payo ng albularyo na matitigil lang ang sumpa sa kanyang mukha kung makikipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan? Ano ang kanyang naging desisyon? Masakit nga po, pero susundin na lang po talaga. Naisipan ko din po na sana ipinaglaban gano'n tapos hindi naghiwalay. Pero wala naman po kasi kaming magagawa. Itatry lang naman po, pero po pag gumaling, tsaka na lang po ulit mag-usap ka na. Sobrang importante yung tao kasi napalapit na din sa family ko. Nasaktan po, syempre. Ba't kailangan po umabot po sa point na ganun po. Wala naman po kami nagagawang kasalanan. Binigyan ko po talaga ng space para po sa aming dalawa. Para din po sa kagalingan niya. Sinubukan ng aming team na hanapin ang sinasabing babaeng nakaalitan ni na Patricia. Ayon sa kapitan ng barangay, kung saan ito nakita ni na Patricia, ang babae posibleng hindi talaga nila residente. Base sa tala taga Marilao yung taga Pandi. Hindi mga lito mga taga rito Sila naman nagsettle ng kangay maayos. Siguro, natatakot sa magulang na malaman na kung saan sila nakakarating pa. Sabi po, magdasal na lang po, humingi ng tawad pero hindi ko po maalala kung sino po yung naganon. Hingi po ako ng tawad. Sobrang pasensya po sa mga nagawa namin kasalanan or nalait po namin. Pero ano nga ba talaga ang kondisyon ni Patricia? Sinamahan siya ng aming team sa isang clinical dermatologist. Masakit to. Ayon kay Doktora Lisa Mangundaya, kailangan daw munang sumailalim si Patricia sa mga laboratory test para masuri kung simpleng tigyawat o tumor na ang tumubo sa kanyang pisngi. Ang resulta raw, maaaring abutin pa ng ilang araw. Nakita ko 17-year-old female na may skin lesion on both cheek. There's a massive keratinization and it's, sa tingin ko it's a tumor-like lesion. So habang inaantay nila yung results ng biopsy, pwede natin siyang bigyan ng temporary na lunas para sa pangangate. Pwede din nating linisin yung lesion kasi meron siyang nana at blood na lumalabas sa gilid para maiwasan ang superimposed infection. Kung doon po mawawala tong nasa mukha ko po. Matatakot po, pero po pilit ko po nga alisin yung takot na yun para po gumaling po ako. Mag-ingat sa pagkutkot ng anumang bahagi ng ating katawan, pati na yung inaakala nating tigyawat lang. Pwedeng maimpeksyon ang mga ito. Higit na maselan ang mga tigyawat na nasa ating mukha sa tinatawag na T-zone. Mula noo, ilong hanggang sa baba dahil diretso ang mga itong nakakonekta sa ating puso. Bago mag-isip ng kung ano-ano, tandaan lang,
Hindi lahat ng suliranin kayang-kayang tirisin.